everyone, nandito po tayo ngayon sa Amadeo, Cavite kung saan matatagpuan ang Amadeo Artisano Coffee Farm. Tara, samahan niyo ako. Hi everyone! We are here in our destination, which is the Amadeo Artisano Coffee Farm. So I'm just going to give you some background information about the Amadeo Cavite. So Amadeo Cavite is not just known for its wheat products, but also in their historical landmarks. So Amadeo Cavite is the biggest land of coffee farming. And Amadeo is the biggest producer of coffee in their province, which is the Cavite. So good morning po. By the way, my name is Chess and I'll be your guide for today. So welcome po sa Amadeo Artisano and welcome sa Amadeo din. So here in Amadeo Artisano po, meron po kaming may tradition po kaming ginagawa dito before mag-start para sa mga new guests namin, lalo sa mga first time comers here in Amadeo Artisano. They need to ring the bells three times. Ang meaning po nun, first is proclamation of good health for yourself. Proclamation of proclamation of good life for your family, and proclamation of good life to your place. Para po sa place nyo, para maganda po yung dalay na place. Then may pang 14 po kami tinatawag dito. If ever you're single, may extra ring po tayo, extra bell. Para in the future, magka-jowa or sooner or later. Then para naman po sa mga married, siguro hindi pa naman po mga married, mga estudyante pa rin naman. May jowa. If you're married, para naman, hello. Apple. Gusto ko. So, sure, what's your name po tayo? Jo Marie. Jo Marie. Agi po. Agi. Agi. And that's your... Clark po. So, Mr. Jo Marie, po kayo, 3 or 4? Apat na bell or 3 bell? Minsan. Oh, bakit jowa? Oo, apat po. Ako tatlo lang. May gawa na yan. Yeah. Saan ako? And... Tatlo lang din akin. Ay. Ikaw lang pala apat. So, officially welcome po sa Amadeo Artisano. So, Amadeo po is popularized as the coffee capital of the Philippines. And because here in Amadeo, we have 4 kinds of variety po ng coffee here in Amadeo. We have here first the Arabica or the Kaping Tagalog. The second one is the Robusta, Kaping Manipis. The third one is the Excelsa, Kaping Makapal. And then the third one is the Liberica or the Kaping Karangan. So yun po. No. Nice. Teka, pag-unahan. And Amadeo po is, ang mga coffee po kasi natin, medyo may pagka choosy po sila. And usually po ang mga coffees po is sa mga mountainy or hilly or mountainous po na mga lugar lang. So ang Amadeo po is, the geographical topography po ng Amadeo is medyo parang bundok mga bundok. So ang Amadeo po is above 1,915 above high sea level. So yun po, baka gusto niyo po mag-picture taking sa ating mga 4 kinds of variety or okay na po? Okay na. Later na lang po. Sige po, pwede naman. So we go ahead here na po.
So, dito naman po sa section na ito, dito po namin dinidiscuss ang 3 major problems ng Amadeo na kinakaharap ng mga coffee farmers and Amadeo itself. So, the first one po, didiscuss natin is the pollinators or the pollination. So, pollinators po, from the word itself naman po, ang kape po kasi namumulaklak siya. Ang kape po. Ito po example ng kape. Ito po mga nakita nyo, pwede nyo po lapitan. Ito po yung mga example ng flowers po siya na natuyo na. So, ang kape po, ang isang kinakaharap ng Amadeo, ang pollinators nga. Kasi nalilas na po yung mga bubuyo, butterfly, kung mapasin nyo, wala na. Pero dati po, way back before, sobrang dami daw po ditong bubuyo. Kaya nga po ngayon, nalilas na po yung production ng coffee. And yun nga po, ang coffee flower po, nag-bloom po siya in between ng January to February. Kasi po ang harvest season talaga, ang normal harvest season po talaga ng coffee is January po. So yun nga po, pag nag-bloom po yung ating flower, meron lang 4 days window. 4 to 5 days window lang po yung mga pollinators natin para ma-pollinate po yung flower. And para po mag-bloom, para po mag-bear po siya ng fruit. So kung hindi niyo po natatanong, ang coffee bean po, kaya tinatawag po siya, nakasanayan po natin na tinatawag siyang coffee bean, pero ang coffee po ay prutas po siya. So coffee fruit po siya. So coffee fruit po, ang itsura niyo po is bilog po siya. Pag binuksan niyo pa po siya, meron po talaga siyang seed sa loob. So yung tawag po doon, coffee seed, and hindi po siya coffee bean. So yun nga po, sa pollination po, yun po naging isang major problem namin. First major problem, pollination, kasi nalas na kami mga pupuyo, butterflies, and other insects na pwedeng mag-pollinate. Sunod po, ang meron naman naging solution yung ating mga farmers dito, ang ibang mga businessmen dito sa ating, or mga entrepreneur natin dito sa Amadeo. Ang first one po is tinatawag nila is manual pollination. Ang good example na rin po dito, dati po may isang coffee farm po dyan, neighborhood namin, malapit lang din po dito, or dito sa Amadeo. Ang dati po, coffee farming po talaga siya. Although naglimipat po siya sa pagiging dragon fruit. Dragon fruit na po yung business niya. Kasi ang ginagawa niya po, although yung dragon fruit may flower din po, ang ginagawa niya na lang po is nag-hire siya ng mga employee or mga tao, and manual pollination po yung ginagawa niya. Ang ibig sabihin po nun, manually po ginagawa ng mga tao niya. Kung meron po silang ginagamit na brush, or familiar po kayo sa yung makeup brush po ng mga babae and other yung malambot po na brush, yun po yung ginagamit nila. Pinopollinate po nila isa-isa yung mga flower pag nag-bloom na po siya para ma-pollinate siya. Then second one naman po, meron din naman silang tinatawag. Ito po nauso siya sa ibang bansa, although ginagawa na rin po natin dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ang rent a hive, or yung bahay po ng mga bubuyo. Pinaparentahan po yun ng ibang farm, and yun po, nirent po nila, pero medyo pricey nga lang po siya. Wala parehas naman po sila pricey kasi nga po sa manual manual pollination, kailangan mo mag-hire ng mga tao para gawin yun. Kasi tulad po dito sa Amadeo, 2.5 hectares po yung lupa dito po. And 80% po nun is Robusta tree. And then yung 20% po nun is mixture na po ng Arabica, Excelsa, and Liberica. Ang Robusta po talaga is the main coffee po namin dito sa Amadeo. Although pinatry po namin mag-produce ng Arabica, Liberica sa Excelsa. So pangatlo naman po, meron po tayong tinatawag na natural pollination. Ang ginagawa naman po nun, hangin lang ang kailangan. Although sobrang liit lang po ng chance na mag-bear po siya ng fruit. Chance lang po talaga. And then isang naging problem din po sa pollinators, yung yung tulad po ng rent a hive, medyo delikado po siyang gawin kasi meron pong ibang mga farm na nakapalibot sa atin na hindi po natin alam kung gumagamit po sila ng pesticide o insecticide. Although dito po sa Amadeo, sure po kami, 100% sure po kami na hindi po kami gumagamit ng pesticides o insecticides. Nangyayari po nun, halimbawa po yung mga bubuyog, nakakuha po dun sa flower, nag-pollinate po ng flower, and then ibabalik niya po kasi yun sa queen niya, sa beehive po nila. And hindi po natin alam kung may pesticides po yung nakuha niyang pollen. And pag dinala niya po yun sa queen, may chance pong mamatay yung queen. And then dun po nalalas yung mga pollinators natin. Mawala po yung beehive nila. Kasi once po nawala ang queen, wala na rin pong kwenta yung ating mga workers nilang bees. So, and pangatlo pong problem din is yung pinaka-queen po na before po, yung pinaka-queen nila ay lumipat na po ng trabaho.
nagtitinda na lang po siya ng burger at ng fried chicken. Jollibee po mismo. Ayun po. Then dito po sa Amadeo, dito po sa Amadeo, kung makapansin niyo po, meron po kami ditong tinatawag na kamuning. Isa po siyang natural or native flowering tree. Kasi po, yun nga, like, una po namin problema, pollinators, ang nag-a-attract po sa mga bubuyog, butterflies, ay mga bulaklak. So, we have here kamuning po. And dito po sa ating bansa, kung makapansin nyo, ewan ko lang po, ask ko lang po ulit, ma'am. Ay, sir, tagasan nga po ulit kayo. Kalamba lang. Kalamba, Laguna po. Kung makapansin nyo po, dito po sa mga lugar dito po sa ating Pilipinas, kung ano po yung dominant na kahoy o prutas o halaman, eh yun na yung pinapangalan sa lugar. Kung mapapansin nyo, may kamuning, may antipolo, may balete, yan po, and so on and so forth. So, and then dito rin po sa amin, Amadeo, meron po kami tinatawag na dap-dap tree. Although, nandito po siya ata. And somewhere there po. Ang dap-dap tree naman po is native flowering tree po naman dito sa Amadeo. Pinakakalala po yun dito dati, way back before. Kasi ang dap-dap tree po, mamaya papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng dap-dap tree. Ang dap-dap tree po ay pag nag-flower po siya, para siya nag-aapoy. Kulay pulang-pula po yung mga flower niya at punong-puno po siya. Kaya in English po tinawag din siyang fire tree. So, yun po, na-attack din siya ng mga pollinators. Kaso, yun nga po, ang aming mga ninuno before, wala pa po silang masyadong knowledge. Hindi nila alam na ang mga bubuyog, mga butterfly ay kailangan ng fruit ng kape para ma-pollinate. Ang ginawa po nila sa dap-dap tree, pinagpuputol po nila yun kasi sabi nila, ano ba tong dap-dap tree na to? Namumulaklak na naman. Hindi man to natin mabebenta or what. So pinagpuputol po nila. So kami po dito na Amadeo, artesano, tinatry po naming ma-sustain po or ma-retain po yung mga ganong klase ng puno, ang mga natural or native flowering tree po natin. Ito tayo. So ito naman po, isang example po ng ating coffee tree. Kung ano pong mapapansin nyo, ano pong itsura niya? First time niyo po ba makakita ng coffee tree? Or Opo. Yes po, first time. So ito po, itsura nyo, kung mapapansin nyo po, itsura nyo, parang bonsai na po siya. Parang gano'n na po siya. Ito po yung good example ng masyadong sobrang dami na pong pinagdaanan na bagyo. Kasi alam naman po natin sa Pilipinas, daanan po tayo ng bagyo, monsoon season tayo. So ito po, dito ko po i-discuss yung dalawang kinds na pagtatanim po ng ating coffee tree. Ang coffee tree po kasi is 4 to 5 years po siya bago maka-harvest ka ng prutas niya po. So, tas after po nun, every year ka na pwedeng mag-farm or mag-harvest ng coffee fruit po natin. So, ito po natural na pagtatanim po ng aming coffee. Ang ginawa po diyan from beans. Kasi po yung beans po natin, ito po isang example po kaso maliit pa po siya. Ito po yung mga coffee beans natin, maliliit pa lang po. Yan po, ginagawa po nila, binubuksan po nila pag medyo papulan na po siya ng konti. And then sa loob po doon may beans po doon at yun po yung tinatanim po natin. And then meron po tayong tinatawag na fertilizer na natural po, organic. So, ang pangalawa naman po na way na pagtatanim is yung air layering or marcoting. Ginagawa po nila po, nagkakat na po sila dito ng skin, binabalatan po nila yan dyan at naglalagay po sila dyan ng seed, ng puno po din, then kinakat din po nila yun and tinatanim po nila yun. So yun po, ang nangyayari naman po doon, ang pros and cons naman po noon, ang pros niya po ay yun nga lang po, ang natural tree, coffee tree kasi po na tinanim, meron po siyang lateral and vertical na roots. So mas matibay po siya tulad po nito. Yung air layering naman po, pag ganun lang po yung roots niya, so pag dinanan po ng bagyo, medyo hindi po siya masyadong sturdy. So pero ang maganda lang po doon, within 2 to 3 years po pwede na kayong mag-harvest. Kasi matured na po kasi yung tinanim niyong puno. So ayun po. Ito na rin po, isang good example na rin po ng ating masyadong madaming pinagdaanan. Nag-bended na po siya. Makita nyo naman po. Ayan po. So here po, mga example din po ng ating mga natural flowering tree. Meron po tayo dyan mga bagawak marado po. Then meron din po dyan iba-iba pa pong klase ng natural flowering. Kasi nga, gusto po namin ma-attract pa po yung mga natural pollinators. So, display po tayo.
Kung makapansin niyo po, meron po kami dito sa puno ng kape. Bata pa lang po siya, 1-year-old pa lang po siya. Si Mr. Tetsuya Fujita is president po siya ng Isuzu Motor Corporation or Isuzu Philippines Corporation. Isa po siya sa pinakauna naming guest and pinakauna nag-event dito sa amin sa Amadeo Artisano way back 2023. Then si Mr. Tetsuya Fujita, so gustong-gusto niya pong magtanim ng coffee. So doon po namin ginanap yung Adapt a Coffee Tree. Siya po nagtanim po niyan mismo, and then ang sabi niya po sa amin, once daw po na magkaroon siya, tumanda na po yung coffee and nag-bear na siya ng prutas, is tawagan daw po namin siya agad at pupunta daw po siya at para daw siya po yung pinakaunang mag-harvest sa puno. So medyo matagal pa po, 3 to 4 years pa po ata siya bago makapal. So here po is an example din ng century-old namin na coffee tree. So dito po natin mapapatunayan na ang coffee farming na business here in Amadeo Artisano is matagal na po talaga. Century old na po, madaming pinagdaanan na. Kung mapapansin niyo po, pinutol na po siya para po trim na yun. Kasi po ang coffee tree, yun nga po, mag-antay po kayong 4 to 5 years bago magka-harvest ng first bean or ng coffee fruit. And then after po nun, pagdating niya po ng 7th year, doon na po mag-start yung every year niya pong sobrang dami po ng coffee fruit na napoproduce niya. So, from 7th year hanggang 14th year po, ganun po yung mangyayari. So, sinusulit po nila yun. Every year po yung sobrang dami po nila. Then after 14th year na po, doon na po siya hihina ng hihina. So, ginagawa po namin, tinitrim na po namin siya, and then nagsisibol na po siya ng panibago. So, here po, dito po ba gusto niyo po mag-picture taking? Later. Or continue na po tayo? Continue na. Kaya naman po later na lang. Okay po. So, dito naman po sa section na po. Kung makapansin niyo po, minapansin po ba kayo na meron kaming mga tanim na sili, meron kaming tanim ng mga prutas, banana, meron po kaming tinanim ng mga ginger, saka kalamansi at iba't iba pa pong fruit bearing tulad ng langka, banana trees, coconut at iba pa po. Nakapalibot po siya sa coffee. Tulad po nito, sili po ito, wala lang alam kung bunga. Isa po yung example doon ng sili. Ang reason po nun, ang coffee po ay may characteristic po siya na nag-a-adapt siya or nag-a-adapt siya ng lasa, amoy at iba pa pong katangian na nakakapalibot sa kanya. So kung makapansin niyo po kung mahilig po ba kayo sa coffee, Yes po. kung makapansin niyo na-experience niyo na po ba na nakatingin kayo ng kape na medyo fruity or medyo may spicy ng konti para may sipa. Yun po yung example nun. Coffee tree po kasi is nag-attract po siya ng mga nakapalibot sa kanya na tanim. So ginawa po namin, yan po, natural na mga prutas para ma-adapt niya po yung ating lasa, yung mga lasa po nun. Kaya sa amin po dito sa Amadeo Artisano, meron po kaming blended beans na tinatawag na farm blend and ang lasa po niya is medyo fruity. So ayun po, kung gusto niyo po mag-picture taking, pwede rin po dito sa lugar ko. Pero nagbibigyan naman po so tuloy na po natin. Yes po. So dito naman po sa section po, dito natin i-discuss pangalawang major challenges na kinaharap ng Amadeo or ng coffee farming. Kung makapansin nyo, meron kaming tinatawag na punsitsa. Familiar po ba kayo sa punsitsa? Hindi po. Punsitsa is a coffee, Christmas flower. Ang pangalawang major problem or challenges po ng coffee farming here in Amadeo, baka hindi lang po dito sa Amadeo, is climate change po. So, tulad po na sabi ko kanina, ang natural na pag-bear ng fruit, pag-harvest ng fruit ng aming coffee trees every January, ngayon po medyo naninibago na po siya dahil sa climate changes. Iba-iba na po kasi yung klima. Yung mga panahon na dapat malamig, nagiging sobrang init. Yung panahon na dapat sobrang lamig, yung panahon na dapat sobrang init, sobrang lamig naman. And example na rin po ito, wala naman po siyang connection sa coffee. Ito lang po pinapakita na namin kung ano yung cost ng climate changes. Ang punsitsa po kasi every bare months po siya, especially December, nagto-turn red po siya. Pero lately po, last December sa amin dito, hindi po siya nag-red. Sobrang green lang po siya. Nag-start lang po siya mag-red, nag-start lang po siya ng February. So yun na po yung good example ng climate change. So ang coffee trees po namin, nalilito na. Kailan po dapat siya mag-bear ng fruit, kailan pa siya dapat mag-harvest na, gano'n. So yun po yung second major challenge po na kinaharap ng coffee. So dito po tayo.
So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dap tree. So, wala po siyang flower kasi nga patapos na yung ano niya. Na-enjoy na ni Bago din kasi dahil po sa climate changes. Pero tinatawag din po siya ditong in English fire tree, dap tree. And then tinatawag din po siyang masilaw. Kaya po siya tinatawag na masilaw kasi pag nag-bloom na po yung flower niya, sobrang daming po, nakakasilaw na po yung tingkat ng kulay. Na parang nag-aapoy na po. And then yung Amadeo Artisano, yung Amadeo, bago po siya naging Amadeo na tinawag na Amadeo, Madaya po siya tinawag na lugar. Tinawag din siyang Gitnang Pulo, tinawag din siyang Masilaw. Bahay na Masilaw. Kasi dati nga po, sobrang daming dap tree. 20 minutes na? So, ayun po. So, dito tayo sa traditional brewing na po natin. Papasok na kayo po kay Ma'am LJ. Thank you po. Thank you po. Pwede po kayong maupo. Madam. Coffee Farm. And dito po sa bayan ng Amadeo, meron po kaming kasabihan na siguro po familiar din po kayo na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa karoroonan. Yan po ang isang reason kung bakit kami nag-o-offer din ng ganitong klaseng activities po para ibalik po yung mga nakagawian ng mga ninununa natin po nung mga unang panahon po. Yan. And sa pag-process po ng coffee, meron po tayong ilang steps na ginagawa po para makapag-brew po tayo ng single cup of coffee in a traditional way po. Dati po ang ginagawa po ng mga mga lolo't lola po natin, ganito po yung process nila. Hindi po kagaya ng mga grinder po ngayon na mas modern po. Dati po, pwede nyo mang gawin po. Dati po, isang size lang po yung napoproduce natin. First size lang po. Diyan ka hanggang bukas. Yan. Kasi po, buo pa po yung beans natin, kaya maganit pa po siya. Magkakape na lang. Ganyan po yung napoproduce lang mas grind size dati. Hindi po tulad ngayon na meron na po tayong medium fine, fine size, and coarse size po ng mga coffee beans po. Mga ground beans. Wala yung pizza. Dinuduro. Ubos ang lakas. Magkape ka na lang. Natin dito. Ngayon po kasi mas madali na kasi modern na nga po yung mga ginagamit. Yes, kasi dyan po. Pero dati, pwede po yung patihan. Dati po, mano-mano ng mga lolo. Hirap. Yan, darag na siya. Ay, ma'am. Si sir, baka gusto po niyang matry. And meron din po kami ganito, ito naman po giningan din, pero ng mga ginagamit mo siya sa kakanin. Since matagal na process po yung pag-brew ng coffee, yung Balik mo, mga, Paul. Balik mo ulit. Ginagawa po nila, sinasabay na po nila yung paggawa ng mga kakanin na pwede po nilang kainin at the same time, dinidagdag Balik mo. po nila. Ngayon po kasi, lalo na po yung generation ngayon, hindi na po masyadong nabavalue yung coffee. Kaya isang reason din po kung ba't kami nag-o-offer ng ganitong mga farm tour po para mabalik po yung dati na pinagawian po ng mga lolo't lola natin. Ngayon po kasi, in a minute po, meron na po kayong cup of coffee flavored pa po. Dati po, matagal na process po yung pag-brew ng isang tasang kape. Maabot mo, po Ben. talaga siya ng ilang araw. And usually po, umaabot siya ng 40 minutes to 1 hour. Baliktad nga dyan, Mari. Ganito daw sabi niya. O, diba? Ganun nga. Ganda po ba? Sige po. Pag mas maganit po, yun po. O, diba? Pag Teka, Jo Mari, sisirain mo pa yan.
yun, sir. Sige, sa video na. Ayoko. Hindi mo ma-experience. Ah, And ito naman po yung mga example ng mga grind size na ganyan po ginamit. Pinaulit-ulit lang po siya na i-grind gamit yan para Papakita mo na lahat. hindi naman po malalaki yung buto. And ito naman po yung modern na grinder nila. Makita niyo po yung difference nila. Mas pino po Mas ito. pino. Yun lang. Yes. And pagtapos naman po natin i-grind po yung kape, nagiling na po natin. Ready na po siya dito sa next step natin, yung pagkanaw. Ito po is yung brewing na yung tawag po. Dito naman po, magpapakulo lang po tayo ng tubig. Ginagamit po dati, ito, ganito po, takore ng mga lolo't lola natin. Hindi po. Ngayon po kasi may iba't ibang klase na po ng brewing method. Meron po tayong espresso, mga manual brew po, siphon, D60, and French press po. Dati po, ganito lang po yung ginagamit nila. Nagpapakulo lang po sila ng tubig po. Gamit po yung takore. Hintayin lang po natin mag-boil po yung water. Nag-draw na siya. Yes. Four. Careful lang sir kasi... Ayun na yung binigay. Apa. Na ano lang po yung ano. Bilang ka. Marang bilang. 4. Bakit? Maano lang po yung 7. May sunod lang. And pag po nalagay na po natin yung ground coffee, wait po natin siya ng 4 minutes na kumukulo. Yes po, yun po yung brewing time na ginamit namin. Kasi po, starting from coffee seedlings po, 4 years po yung iintayin natin bago tayo makaharvest ng coffee. Kaya po, we use 4 minutes po as reference for brewing time. Kasi ngayon, no, seconds Yes lang po. sa mga espresso machine. Yan, pag espresso machine, seconds lang po yan. Ano, itim na siya! Balik ko na. Dito ka na na. Huwag ka na may nakalamba. Dati po, wala po tayong mga ginagamit na filter. Yung mga lolo-lola natin. Hindi po kagaya ngayon na meron na po tayong iba't ibang klase ng filter. Meron na po tayong paper filter, cloth filter, mesh filter. Dati po, ang isang technique na ginagawa po nila, since ito pong coffee natin is mainit, gumagamit lang po sila ng room temperature water or cold water. Isang cup po, tas since mainit po ito, ipupour lang po nila. Pwede po sir ikot. Paikot lang po. Hindi niya alam dati. Pwede nyo lang po paikot. Wow. And masyashock po yung hot coffee natin. O, nasya ka po. Rest lang po natin siya ng 1 minute. Bababa po yung coffee grounds niya. Bago po natin siya i-serve po. Yes po. Hacks po yan ng mga lola't lola. And last step naman po is yung pagdulot. Pagdulot po dito sa Amadeo is pag-serve po or serving. O, Jom, pagdulo. Mainit lang po yung cup po. Kasi ito po yung dating ginagamit dito. Tinatawag po siya na sarpin or losa. Hello everyone! Dito na po natatapos ang ginawa kong audio-visual guide
sa Amadeo Artisano Coffee Farm. Maraming salamat and mabuhay!